Hello mga kasabong, ninyo ito ni sa Elenio Conditioning System. Ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat ng Elenio Conditioning System user. Shoutout sa lahat ng Elenio Conditioning System observer. Shoutout sa lahat ng aking mga subscriber. Shoutout sa lahat ng aking followers. At shoutout sa lahat ng aking mga viewers. So, ngayon, pag-uusapan natin ang proper na pagpapahinga. Kasi doon, yan madalas nagkakamali. Kahit anong galing mo magkondisyon ng manok, kahit anong galing mo magbigay ng vitamins ng manok mo, kahit anong galing mo magpagalaw ng manok mo, kung mali ang pagpapahinga mo, mali na lahat. So ganito yan guys. Isa ko example, kapitbahay ko. Marami siya, ano siya, kung vitamins lang, maka-afford siya kasi mapera eh. Vitamins, injectable, oral, drops, meron siya. Feeds, maganda feeds niya, pero lamang siya sa talo. Ganito guys, ang sistema niya, ang tagal niya magkulong ng manok. Ang tagal. So, siguro sa umaga magkulong siya ng siguro mga 5 oras. Tsaka sa gabi kulong. Gabi hanggang umaga na. Tapos sa araw 5 oras yung kulong niya. Kaya doon pa lang nakita ko na nasa pagpahinga ang mali niya. Kasi masarap siya pagkain. Sakto ang gamot niya, kumpleto. Pero ang pahinga ng manok niya ang mali. Kasi masyado siyang mahaba magpahinga. Sa conditioning system ko, 2 oras ang pahinga sa tanghali. Ganun lang ako. Kung magiging 4 na oras man yan, kung mainit ang panahon, pero hiwalay yan. Hindi yan magkadikit na 4 na oras. 2 oras, labas. 2 oras, pasok. Ganun. Lalo na pag mainit or maulan ang panahon. Ganun ako. Pero ganito guys, dapat maingat din kayo sa lugar ng kulungan nyo. May lugar ng kulungan nyo na hindi nakakapagpahinga ang manok. It's either may daga, it's either may ahas. Yun, hindi makakapahinga ang manok yun kasi may yung mga hayop na yan, may scent yan. Kung sabihin ng scent, may amoy yan. So ang manok sensitive sa amoy. Pag amoy ahas, tiyak, manok mo hindi makapagpahinga. Kung amoy daga, tiyak, ang manok mo hindi makapagpahinga. Kaya ang lugar mo dapat malinis, yung kulungan mo dapat malinis yan. Wala kang makikitang ahas, wala kang makikitang daga, o anumang mga hayop na kinakatakutan ng manok. Bayawak, natatakot ang manok yan. Pusa, natatakot ang manok dyan. So ganun guys ha, dapat ang kulungan mo malayo sa mga hayop na kinakatakutan sa manok mo para tuloy-tuloy ang pahinga nila. Ito pa, dapat ang kulungan mo hindi tinatamaan ng init. Nagkukulong ka nga, naiinitan naman ang kulungan mo. Kahit pa may bubong yan, mainit ang ilalim yan. Doble pa ang init sa ilalim yan. Dapat ang kulungan mo, it's either indoor or nasa lilim ng kahoy. Yung hindi talaga naiinitan. Kasi pag nainitan yan, mas mainit pa ang nasa loob ng kulungan dyan. Baka ma-heat stroke pa manok mo. Yun ang matatandaan nyo. Yung kapitbahay ko na yan, yung kulungan niya, tinatamaan ng init sa tanghali. Init talaga, as in init talaga. Yung manok sa loob ng kulungan, humihingal. Kawawa. Nakakulong nga sila pero tinatamaan naman ng init. Wala rin, doble pa nga ang init sa ilalim niyan kasi kulob yan. Walang daluyan ng hangin. Kung ano mo, kung kulungan mo, wala masyadong ventilation. Lalo pang mahihirapan manok mo. Yan yung pagpapahinga. Dapat maayos ka magpahinga ng manok. Ako, kung magpahinga ako, isang linggo ang pahinga ko pero active rest. Pag sabihin natin active rest, mayroon pa rin scratch box, mayroon pa rin talian, at kulungan. Yon. Pero minimal lang amount. It's either 5 minutes ang scratch box, ilang minuto sa talian, at 2 oras sa kulungan. Ganoon lang yun.
para active pa rin, para paglabas niya sa kulungan niya, makaka-stretching siya. Nagpapagaspas, lumilipad sa hapunan niya. Dapat yung hapunan mo pag malapit na ang laban, nasa 4 feet na lang or 3 feet para hindi na siya masyadong kagamit ng puwersa. Para nakastored talaga ang puwersa niya sa kanyang muscle. Doon na niya gamitin sa panahon na laban. Ganon yun. Yung yung hapunan ko, mula sa pataas, pababa. Para ang ang contraction ng muscle niya, dahan-dahan ma-relax. Kasi kung bigla mo yung i-relax, galing sa taas, biglang mag-forfeit ka. Kaya, bigla ang pag-relax ng muscle mo, masyadong masyadong contracted. So mahina na yan ang pag-relax ng muscle niya. Masyado nang yung hindi na masyadong ma-extend ng ang pagka-stretch ng muscle, hindi niya ma-extend kasi biglaan ang pag-relax ng muscle at pag-contract ng muscle biglaan. Mula sa mataas na hapunan, bigla mong binaba. Dapat dahan-dahan, gradual yan pagpababa ng hapunan. Step by step para hindi magbigla ang pakpak ng manok mo. Ganoon din ang sa pagkahig. Active rest ka, dahan-dahan mo rin ibababa ang scratching niya para dahan-dahan din mag-relax ang muscle. At sigurado, pagdating sa araw ng laro, tiyak ang snap ng manok mo, deadly. Pagpipitik, siguradong baon lahat ng kanyang sandata. Kaya ingat tayo sa mga sasabihin natin kasi malapit na tayo ma-monetize. Baka ma-restrict tayo sa ating YouTube channel. So, ganun guys ha. Yan ang tamang pagpahinga. Recap tayo. Dapat ang pahinga mo, active rest. So, pag sabihin natin active rest, gumagalaw pa rin sila at nagpapahinga sa tanghali. Ganon yun. Tapos, ito pa, pag 3 days before the fight na lang, huwag ka nang magpahamog sa madaling araw. Dinidisturbo mo ang manok eh. Huwag ka nang magpahamog sa gabi. Yan ang dati kong amo, yan ang ginagawa. Kaya yung last namin interview, first fight, panalo. Second fight, third fight, talo. Kaya isa yun sa dahilan bakit namin nag-part ways. Kaya pinakailamanan niya yung diskarte ko eh. Pagdating ko sa manukan, nakalabas ng manok sa gabi. Napupuyat. Ano ba yan? May pahinga bang pinupuyat ang manok? Dapat, wag mo na yan galawin. Pag pahinga 3 days, pahinga na talaga yan. Wag mo na yung magpahamog ka doon ka sa ibang araw. Wag sa 3 days before the fight. Pahinga nga yan eh. Diyan sila kukuha ng pwersa. Gagalawin mo pa eh. Istorbuhin mo. Kaya, ganun guys ha. Pag sa 3 days, pahinga talaga yan. Sa gabi. Mula sa gabi hanggang madaling araw, huwag mo na lang istorbuhin. Sa umaga mo na lang yan sila paggalaw-galawin ng konti para lang maka-stretching, active rest. Yan ha. Kung nagbibigay kayo ng vitamins sa 3 days before the fight, dapat alam mo ang dosage na kayang itolerate ng manok. Mas maganda yung mga drops kasi madali lang yung i-epekto at hindi yun nakaka-overdose masyado yung mga drops. Kung magbibigay ka ng tablet, tutunawin pa yun sa sistema. I-absorb ba yun? Minsan, tapos na ang laban, di pa na-absorb ang vitamins. Andun pa rin sa sistema. Kaya, sa 3 days before the fight, yung mga instant vitamins bigay mo, drops. Yung mga drops na tulad ng Reload, Rispigin, yun ang mga ganda ibibigay sa 3 days before the fight. Ako hindi na ako nagpapainom ng dyan, ng oral na tablet, hindi na. May yung mga online student ko, nagpapasa sila ng vitamins nila. Tapos yan ang ginagawa nila, may binibigay pa sila ng oral o sa kanila din yun. Baka nagpapanalo sila dyan, huwag natin disturbuhin. Basta ako, 3 days before the fight,
drops na lang. Drops na lang bigay ko dyan. Para hindi masyadong bangag sa gamot ang manok ko. Kaya guys, mahalaga ang pahinga ng manok dahil diyan sila kukuha ng puwersa para sa kanilang laro. Kaya ayusin nyo ang pahinga nyo. Dapat ang kulungan nasa malilim na lugar na hindi nakainitan. Dapat ang lugar walang ahas, walang bayawak, walang daga, walang pusa. Kasi natatakot ang manok dyan. Hindi yan sila magpahinga ng maayos. Dapat malinis ang lugar mo. Nasa ilalim ng puno ang kulungan mo or nasa indoor. Nasa loob ng kamalig. Kasi pag tatamaan niya ng init, mas mainit ang ilalim ng kulungan dyan, ang manok mo hindi makapahinga. Kailangan ng manok ng pahinga para makapundo ng power para sa kanyang araw ng laro. Diyan lalabas ang tunay na palo ng manok mo, ang tunay na pwersa ng manok mo pag maayos ang pahinga ng manok mo. Huwag sobra rin na pahinga, baka halos buong araw nasa kulungan na lang din. Masama din yun. Kaya guys, yan naman ako masishare sa inyo. Subscribe guys sa aking channel. Kung gusto nyo matuto ng iba pang sikreto ng El Nino Conditioning System, magpamembre kayo sa aking GC. Mag-PM kayo sa Ninyo Anthony Muanya sa FB page ko. Salamat!